Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kapatid. Ako ho si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito. Bato de la Rosa, may paalala sa ating Pangulo. Ang sabi niya ay protektahan daw dapat sila. Yun ang pinaka-tema ho ng kanyang sinasabi. Or else, silang dalawa ho ni Digong, or else, impeachment. Sabi rito, the President's failure to protect citizens in allowing foreign entities like the ICC and Interpol to infringe on the country's sovereignty is an impeachable offense, sabi ni Bato de la Rosa. Paano magiging impeachable offense yan, Mr. Puncher, Your Honors? Kung yan po ay magiging impeachable offense, bakit pa tayo naging member since 1953 sa Interpol? Sige nga. At bakit nung ikaw ay isang general pa lang, wala pang Duterte sa pwesto, isa ka pa lamang kapitan, yata noon o anumang ranggo mo noon, hindi mo binatikos ang ICC kung saan miyembro ang Pilipinas? Di sana binatikos mo yan, dapat nagkudeta ka noon kung sino presidente noon. Dahil meron tayong ICC pinirmahan ni na SBBM at the time. Di ba? Tsaka ni na JPE. At ng iba pang mga senador na nagratipikan yan. Tapos paano magiging mga DDS, please help him out. Paano magiging impeachable offense yan? Ang ICC ay bahagi po ng international justice system. Kung ang isang local court ang naire-render na lamang po ay justice sa mga kasong involving genocide, crimes against humanity, war crimes. Yes, perfect ko rin yung tatlo. Kung meron mang batas katulad ng Pilipinas, pero walang makapag-file ng kaso because of fear of getting intimidated, di ba? Or about losing their lives because very or highly influential yung kanilang ididemanda. So kung wala na hong matatakbuhan, may kanta dyan, di ba? So meron pong tinatawag na Court of Last Resort, which is the ICC. Ang sinasabi nila, malakas, matatag yung ating korte rito sa Pilipinas. Ang ating justice system is healthy. Tama naman po yun, healthy naman talaga. Yung mga magpa-file ng kaso, healthy pa ba? Sige nga ho, mga DDS, healthy pa ba sila, mga kababayan? Betrayal of public trust ba? Bakit betrayal of public trust? Kasi si Bato de la Rosa ho, naalala ko dati, tiwalang-tiwala kay BBBM na naipit niya ang Pangulo natin sa kanyang salita nang sabihin nito na we will not cooperate with the we are no longer member of the ICC. We will not recognize the ICC's jurisdiction and we will not communicate or cooperate with them in any forms and whatever. Ni BBM noon yun eh. So, he took it literally. Right, Mami Peng? Literal, na tinanggap ni Bato yun. Tuwan-tuwa sila, shit! Hindi natin to pwedeng pakawalan itong sinabi niya. Paano kung sabihin ng Pangulo natin? Totoo naman, wala naman na silang jurisdiction dito. Yes. Ako rin, nag-agree rin ako ron. At pag wala na silang jurisdiction sa atin, hindi na sila pwedeng mag-investigate dito. That is totally correct. Diba? Pero ano yung sinabi ng Supreme Court? 15-0 decision. July 2021 nila pinablish, but that was decided noong April 2021. Ano sabi nila roon? May obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa anumang proceedings o anumang nasimulan na hakbang ng ICC. Diba? Tapos may Q&A pa. Ang tanong, anong mangyayari pagkatapos na maaprubahan, pagkatapos ma-finalize yung pagkalas ng Pilipinas sa ICC? Diba? Anong sabi doon? Magtutuloy ang investigasyon. And this is what is happening. Hindi ho bobo ang mga abogado
ng ICC. Yan po ay mga legal luminaries ng bansa nila. Hindi yan mga joke attorney. Hindi yan yung mga kengkoy katulad ng abogado nung sa kanina. Di ba? Hindi yan ganon. Mga ka-level ho yan ni Miriam Santiago. Mga ganong klaseng abogado yan. No. Mga posisyong pinapangarap ni Attorney Harry Roque. Ganyan yung level ng mga abogado dyan. Diba? Para lang maliitin nila ng ganon-ganon. Na parang drug addict lang na nagtitrip. Mga tangantong mga to. So, sinasabi niya impeachable offense. Paano magiging betrayal of public trust? Baka pwede pa sabihin niya, Mami Peng, betrayal of my trust. Ano sa tingin niyo? Palagay, Mami Peng. Hindi kaya dapat mas appropriate na sabihin ni Bato de la Rosa, betrayal of my trust. Because they want to get hold of the president because of his words. Diba? Ibabato nila kay PBBM yun against his own words. You said you're not going to cooperate, blah, 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 and what you're doing now. Sabi naman ni BBM, I'm not the one who said that. It was Boying and Luke Bersamin. Ako? I didn't say anything yet. Pero may sinabi si PBBM dati, sabi niya, miyembro tayo ng Interpol. And Bato de la Rosa was not talking about Interpol before. Diba? He was not talking about that. Ngayon lang nila binabanggit yan. Bakit sinabi ni BBM kasi? Alam nyo, member tayo ng Interpol. So, etong Interpol, meron tayong obligation at doon tayo makikipag-cooperate. Full cooperation. Now, tignan nyo naman ang mangyayari, which is very, very particular dito ang Interpol sa pag-i-issue ng, nag-issue ang ICC ng warrant of arrest na pinakahihintay na matagal na. So, ang ICC ngayon mag-i-issue ito ng red notice. Hingi sila ng tulong. And sabi ng ating Pangulo, ang po pwede lamang na mag-serve ng warrant of arrest ay ang PNP. Eh hindi ba kapapalit lang nila PBBM ng mga pulis sa Davao? Malay nyo. Di ba? Baka preparation na yon para kabisado nila yung buong lugar. Yung topography ng lugar. Oh, malaman nila yun. Baka may mga bunker, may mga taguan. Alam nila kung anong saang punong kamoteng kahoy bubunutin yan. Pagbaba ng Interpol. At saka, mangyayari dyan, sa pag-serve ng warrant, ang sinabi ni PBBM, talagang sure makikipag-cooperate tayo direktamente. Yari kayo ngayon. Papaano ngayon Bato de la Rosa magiging impeachable yan? Diba? Sabi ng BBM, I did not cooperate with the ICC, but they come and go. Wala naman silang atraso rito. We cannot declare them persona non grata. Hindi naman sila nangaaway. They're just simply investigating. Oh. Diba? Hindi naman sila pumunta nga ng Malacanang. At hindi ho talaga magpapakita ng identity ang mga ICC members, yung mga investigators. Bakit? They have to protect themselves. Diba? Pero baka malay nyo, yung palang jowa nyo, yan na pala yung mga investigators. Diba? Sabi ni Jen, napuno na ang salop. Sinabi ni Panelo, yan tinapi ko nga kanina. Okay. Mali si Panelo, dapat betrayal of my trust. Kasi yun ang technique ni Bato ipitin si PBBM sa kanyang mga salita. And again, I would like to remind them, hindi nga raw siya makikipag-cooperate kahit na naiinis na tayo Pero makikipag-cooperate tayo at talagang minensyon niya yan sa Interpol. At wala hindi po pwedeng magiging impeachable offense yan. Member nga tayo ng Interpol, international recognized body ito. And it is not just foreign entities na as if pupunta rito para mag-trip lang. Hindi po. Maging siya nga nire-respeto niya ang Interpol nung siya po ay police general pa. Bakit? Meron bang instance na binatikos niya ang Interpol noon? Wala. Sabi niya, nagsalita siya rito Sabi niya,
Alam mo diyan makikita alam mo diyan makikita itong gobyerno na ito ay leaderless. Wala raw pong pinuno ang gobyernong ito. Hindi mo alam kung saan direksyon ng gobyerno na ito. Sino ang nagtitimon sa gobyernong ito? Kasi tila hindi na sinusunod yung pronouncement ng Pangulo na we will never recognize the jurisdiction of ICC. Hindi nga yung ang tinutukoy ng Pangulo eh. 'Di ba? Hindi naman yun eh. Kasi sa Pangulo, yari kayo Interpol, doon siya makikipag-cooperate. Pero ang ICC, come and go. Sabi nga ni Boying. Then makikipag-usap nga raw sila sa ICC in a very, ano ba yun? Basta ganun, parang paplansyahin pa nila like we're just going to draw a line. Kaya lang, sana ay totohanin ito ni Boying Rimulya. Okay, dapat totohanin niya ni Boying Rimulya. Kasi mapapahiya po si Boying, oras na nagbaba ng warrant, dumating dito ang Interpol. Anong gagawin ni Boying Rimulya rito? 'Di ba? Dapat siya yung mangunguna diyan. Nakakahiya naman. Sinabi ng Pangulo gagampanan natin yung obligasyon natin. So hindi ho po pwedeng ganito na parang nambubudo lang si Boying Rimulya na pagka bumanat ang mga Duterte laban sa ating Pangulo, babanggitin naman niya etong ICC. Huwag mo namang takutin ng ganyan si Bato. Baka dumating ang araw, Boying hindi na tumatakot. Hamunin ka na niya, sabihin sa'yo, bring it on, man. Bring it on. 'Di ba? Minsan joke din itong si Boying Rimulya Kaya mo totoo kasi. Para 'di ba, please do not prolong the agony. Ganon. Kung aatakihin sa puso, di maganda atakihin na sabi rito may isang nag-comment diyan Sabi ni Emerald Ems, on this low credible Mr. Pancho Senator Ronald Bato de la Rosa, who are one of the puppets of the Duterte family in China and not working for the benefit of his co-Filipinos. Our country and our territories is now going crazy and trembling because of ICC. Not a worthy of being a senator. Poor you, Mr. Puncher. Justice for the victims. Diba? Kailangan mas mahalaga yung yung hustisya na isinisigaw. Kasalanan nyo kasi. Nung nandito kayo sa nasa administrasyon kayo, sobrang tapang ng dating nyo Natakot tuloy yung mga potential na complainants nyo para hindi sana kayo ma-ICC, ma-avail agad yung principle of complementarity. Kaso, marinig palagi, utang ina ninyo, papatayin ko kayo. Siyempre, takot ng mga buhay. Di ba? Neil Galang, di ba? Takot yung mga kaanak. Sabi ni Don Stevie, nagtatanga-tangahan talaga itong si Bato kasi pilit sa ICC ang Interpol ang uhuli sa kanya at kay Digonio. Correct. Di ba? So ngayon, ang bigat ng problema nito ni Bato. Yan. Kasi, kung tutuusin, meron naman talaga tayo Bakit pa nagdi-deny pa tong mga to? Di ba? Nagdi-deny pa sila na meron naman talagang jurisdiction, limited jurisdiction lang, di ba? Relative to investigation etong ICC sa Pilipinas. Kasi sinabi nila yan bago pa yan ratipikahan ni na PBBM, alam na nila yan na may nakalagay doon sa Article 127. May sagutan kami yan ni Bato pero hindi naniniwala akong hindi si Bato de la Rosa may hawak ng page Hindi malamang kundi ka ako ito mga baka si Sasot yung may hawak. Yung argumento kasi na hanapin mo muna yung Article 127. Di binato ko yung Article 127 kasi sinasabi doon na kahit na kumalas na kayo sa ICC, nagpadala kayo ng sulat at naging final yung pagkalas ninyo, tuloy pa rin ang investigation, magpapatuloy. Hanggang doon lamang mula nung naging member kayo, hanggang sa kayo ay kumalas na. Tapos, hanapin ko naman daw yung kailan daw yung nag-initiate ng request for investigation si Patu Bensuda
Sabi ko, wala na. Sila akla na yung may hawak nitong account na ito malamang. Ganun sumagot eh. Argumento yun nila Mr. Sasot eh. Dahil kasi sa ICC ho kasi, ang mauuna ho dito si Duterte. Sumunod siya. Actually, baka nga hanggang sa kanilang dalawa lang matapos na eh. Hindi na mag-ano ang ICC. Kasi ang hinitingnan dito ng ICC ay sino ba ang pinaka-promotor? Sino yung pinaka-promotor? Yung pinaka-utak. Yun po yung tinatarget ng ICC. Ngayon, etong sina Sara, kung involved nga talaga, depende yan sa investigation ng prosecutors eh. Sina Bongo, kung talaga nga bang involved, then dito na po yan sila makakakasuhan sa mga korte natin. Pero tong dalawang ito, subject for ICC talaga silang dalawa. Kasi si Digong ang presidente, ang nagbigay ng authority, di ba, ng mga pronouncements and protection sa mga pulis, pinangako niya yan. Siya yung nag-inspire sa killings. Din si Bato de la Rosa naman, ang chief PNP, na sabi nga nila, ang chief architect. Ibig sabihin, pinaka-designer ng war on drugs na yan. Sipin mo yun, ano? Pumalpa ka na, nakulong ka pa. Saklap. So, ito lang ang abangers natin dyan. Sabi ni Jen, paano po yung mga pulis sa sangkot sa Tokhang? Dito po sila kakasuhan. Okay, dito, meron tayong batas tungkol dyan sa war crimes. Meron tayong batas tungkol dyan sa, yung kaso nila sa ICC. Yan, meron tayong batas dito. I forgot the Republic Act, pero meron dito. So, pwede silang kasuhan dito sa Pilipinas. Okay, si Duterte lang talaga, tsaka si Bato ang kailangang sa ICC humarap. Sabi ni Lito Delphin, I may never like the present administration, but PBBM is in a position to be obliterate the greater evil. At the same, he has the opportunity to redeem their family's wrongdoing in the past. Okay. Bato nag-joke sa audience before, di ko makakalimutan. Okay, so abangers lang muna tayo dyan sa ICC. Okay, pero again, yung sinasabi niya rito na ito ay impeachable offense, isa hong malaking kalokohan yan. First, he's not a lawyer. Diba? Kasi, kaya ako sinasabing hindi naman siya abogado, kailangan niya kumonsulta siguro sa abogadong matino. Kasi kailangan tignan dito, ano ba ang mga requisites para maging impeachable offense? Hindi porket hindi mo nagustuhan yung ginawa, impeachable offense na yan. Hindi ho po pwedeng ganon. Betrayal of public trust. Kung lumilitaw naman po doon sa survey, 61% is in favor doon sa Quadcom hearings ng mga Pilipino. So, that will defeat his argument na betrayal of public trust. Bakit? Yung public survey, lumilitaw, majority, pabor dun sa investigasyon ng Quadcom. So, ibig sabihin, may pagtitiwala sila sa resulta no na magiging desisyon ng Pangulo. Na kung gagalaw ang ICC, hulihin kayo rito, parang mga asong nagtatago. Diba? Hindi papalag ang mga Pilipino. Magagawa lang po nila sigurong mapatunayan na betrayal of public trust yan kapag yung 32 million nila ay naglabasan sa kalsada at talagang, di ba, buong bansa natin nakapag-attendan sila ng 32 million. 0.2. Okay? Walang iya. Alright, so iwan muna natin ito. Sabi ni Manuel Sandor, basahin mo rin comment ko. Nabasa ko na. Saan ba mga comment nito? Ito. Matawa lang ako sa ICC mo. Kawawa naman kayo, oy. Okay, nabasa ko na. Ano pa? Ito. Ha ha ha. Ikaw lang man nagproblema ni Bato. Si Bato mahimbing ang tulog. Sigurado ka? Okay, nabasa ko na. Nabasa ko na. Ito pa. Angeli Ahero, Duterte solid. Alright. Okay.
Sabi ni Charmits Vlog, walang kasalanan ng mga pulis dyan dahil inutusan lang yan ni Digong na mangtokhang kayo. Meron din po. Kasi meron po silang pananagutan doon. Number one, hindi po sila robot. Di ba? Meron silang faculty, ibig sabihin, meron silang kakayanan na na ma-determine nila ang mabuti at ang masama. And yet, they chose to side with Duterte, with Digong. Bakit? Because they believed of his promise that he's going to protect them. Di ba? Pero ganun pa man, mali pa rin yun. May pananagutan sila. Yun nga lang, again, hindi po pang international level. Dito lang po sila maaaring kasuhan. And it happened. Yung pumatay doon kay Kian de los Santos. Naka-life sentence na po silang 4. Okay? Ganun. May mga nakakulong na mga naniwala rin, mga trigger happy sa baril at sa promotion, patay dito, patay doon. Kala nila mapopromote sila dahil maraming achievements. Ayun, na-promote sila bilang mga general problem sa loob ng bilibid. And sana mahimbing na lang talaga. Wala nang gising, ganon. Diba to? Right. Konsensya na lang wala sa kanila. Mayroon silang pananagutan yung mga pulis. Ang kaibahan lang, ang dadalaw kay Bato de la Rosa at kay Digong, mag-aeroplano. Ito sa mga pulis dito, sa bilibid sila dadalawin. Pwede nang angkas o kaya move it para deadly, ganun. Okay?